Same with Amy Marcos. The fact na kapatid siya ni Bongbong Marcos at kasama sila sa Malacanang, sa bahay at sa kanilang paglaki, hindi po pwedeng questionin ni Claire Castro at sino mang mga spin doctors ni Marcos ang kakayanan ni Claire Castro, ang kakayanan ni Amy Marcos na pangatawanan at panindigan ang kanyang nalalaman. That is the point. Meaning to say, the credibility and the weight of the evidence revealed by Amy Marcos is a direct knowledge ng kanyang mahabang karanasan, ng kanyang mahabang pakikipagsama sa kanyang kapatid. Yan ay mabigat. At kahindik-hindik po ang kanyang binanggit kanina. Buong pamilya idinadamay ni Bongbong na mag-adik sila ng asawa niya. Buong mga kamag-anak nila alam na patuloy ang pag-aabuso niya sa droga. So kailangan pa ba pumunta ng korte upang ipakita na si Bongbong Marcos ay may kasalanan at krimen na ginawa? Kailangan pa bang pumunta sa korte? No! The circumstances, the revelations, and the reality of coherence sa kay Amy Marcos sa kanyang sinasabi ay more than enough to prove that Marcos needs to be removed from power. At ang mapayapa po na pag-alis kay Marcos, ang pinakamadali is for the armed forces to declare the withdrawal of support from the commander-in-chief who is a drug addict and being accused as mastermind of plunder and corruption. Kitang-kita na eh. At hindi na po kailangan pa maghanap ng ebidensya. Ang tawag po dyan sa Latin word, res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. Ulitin ko pa, res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. Pag sinabi po ni Amy na adik ang kanyang kapatid at ang pating asawa nito na si Lisa, makikita po yan sa kanilang physical na anyo, sa kanilang ginagawa, at sa mahabang mga kalagayan ng karanasan na nasaksihan mismo ni Senator Amy Marcos. Alam din po yan ng nanay nila. Hindi ganon kadali. Para kay Amy, nakalad ka rin sa publiko ang pagka-addict ng kanyang kapatid. Lalo na na presidente po ito. And that is the reason that the motive and the weight and credibility of the revelations of Amy Marcos are more than enough for the AFP and the PNP to realize that indeed they have the very basis and legitimate reason to withdraw support from Marcos. Kung i-announce lang ngayon ng AFP that they no longer recognize Marcos as the commander-in-chief, tapos na po ito lahat. Ngayon sa nagtatanong, sino ang uupo? Simple ang sagot. We cannot go out of the constitutional framework. We cannot go outside of the bounds of the law sapagkat gulo ang patutunguhan po niyan. Kudeta o kaya civil war ang mangyayari. Kaya sundin natin that the AFP and the PNP will facilitate the peaceful transition to power using the constitutional framework kung saan nakasaad po dyan na kapag ang presidente nag-resign, namatay o na-remove from power either by due cause, by impeachment o ano pa man, basta natanggal siya, the vice president shall take over the office of the president. And that is clear. So hindi tayo pwedeng lumabas sa constitutional framework. Otherwise po, magkakaroon tayo ng legal problem. At kapag open for legal interpretation ang pagtatayo ng bagong pamunuan sa gobyerno, pwedeng magresulta sa kaguluhan. Wala po tayong pakialam kung ayaw ng simbahan katolika, kung ayaw ni Laila de Lima, kung ayaw ni Hontiveros, ni Trillanes, kung ayaw ng CPP, NPA, NDF na si Sara Duterte ang upo. Wala tayong pakialam doon. Yan ang mandato
ng konstitusyon at yan ang kikilalanin ng taong bayan. Ang nakasaad sa batas, kapag natanggal at napaalis ang nakaupong presidente sa anumang matuwid na kadahilanan, papalit ang vice presidente. So kung ayaw nila kay Sara Duterte, problema nila yun. Hindi natin yun problema. Klaro tayo dyan. Malinaw mga kababayan na kaya hindi nagsasalita ngayon ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Natahimik ang ilang mga nagpapakilalang human rights defenders na mga puro naman vested interest. Malinaw po na ang mga nagpapakilala dati ng mga vanguards of democracy ay walang boses laban sa karumal-dumal na krimen at pagkakasangkot ni Marcos sa krimen, sapagkat nakikinabang sila sa bulok na gobyernong ito by way of pera, salapi, poder at pabor at proteksyon. Yan kung bakit ayaw nila na maalis si Marcos. Pangalawa, takot na takot sila na isa na namang Duterte ang makakaupo at hindi nila mauuto at hindi nila mapapaikot sa palad nila. Kaya ayaw nila kay Sara Duterte. Kahit pa na ito ang lehitimong nakalagay sa saligang batas, ayaw pa rin nila. Tama ka, vanguard of hypocrisy sila. Vanguard of opportunism. Pera-pera ang mga yan. Walang prinsipyo ang mga tarantado. Correct. Kaabang-abang at very crucial ang pangyayaring ito at baka nga may pagtitipo na maya-maya lang, mga kababayan. I pray to God to lend me the voice at least in the next few hours that I can speak and lead our people on the street for peaceful mobilization, mga kababayan. And at bumaba na po ang fever ko sana. At upang ako po ay maka-join sa mga pagkilos. Yeah, tama kayo, may vested interest po siya, ang grupong ito. Kaya I hope and I pray na magtuloy-tuloy na po ito. Sa withdrawal of support ng Armed Forces of the Philippines, withdrawal of support ng Philippine National Police, and resignation, mass resignation of cabinet members ni Marcos. At the same time, mapayapang pagkilos ng mga mamamayan. Let us protect the democratic rights of the people to claim a new government. Sapagkat ngayon po, out of panic ni Marcos, pwede siyang gumawa ng karumal-dumal na mga krimen sapagkat si Marcos po ay wala sa kanyang wastong katinuan. Ang isa ay isang tao na wala sa wastong pag-iisip. That is also a ground to remove Marcos' state of mental health. At kung addict ito, ang state of mental health niya, napakadelikado. Para iatang sa kanyang balikat ang responsibilidad at otoridad upang pamunuan ng gobyerno, pamunuan ng Armed Forces of the Philippines at ang Philippine National Police. Kung ang gobyerno ay nasa kamay ng isang addict, wala sa katinuan, at hindi malinaw ang pag-iisip, ay posible pong krimen at kapahamakan ang kanyang gagawin sa gobyerno. And that is exactly why ang taong bayan ay dapat kumilos at bilis-bilisan po natin. Bilis-bilisan po ng AFP at PNP kasi baka gumimik sila Marcos upang magkaroon ng kaguluhan at magdeklara siya ng state of emergency at martial law